Panibagong araw at panibagong buhay, kaya doon na naman tayo mga kamamaw. Papasok na tayo. Ito napakalamig na mga kamamaw, pero syempre bago tayo umalis ay kailangan natin magpaswerte sa atin. Bye bye, see you later. Yun na, mabait yung bata na. Say hi daw, say hi sa vlog. Hi. Grabe mga kamamaw, sobrang ano na talaga ng ating panahon ngayon. Talagang ano na siya. Uy, ano to? Oh yeah, I don't know why this one. Like a police. Police letter. Meron tayong police letter. Di ko alam kung saan galing to. Alam kung natikitan tayo mga kamamaw. I'm not sure if I got ticket. But it's like a police. Oh, from the police. Do you have any idea? No, I don't usually do speeding. No. Yan, check natin mga kamamaw. Yeah, I'll go check out. Yeah, I'm not sure. Meron tayong... Hello! Yan mga kamamaw, napaka... Parang ang pangit naman ng aura ng ano natin, pagpasok natin, pagsilip natin, may pulisan na natin dito. So, titingnan natin mga kamamaw. Bayan. Minsan na nga lang tayo magbablog eh. Meron pang ganitong aberya. Diba? Saan galing to? Check natin. Ay nako. Ayun ang weather natin ngayon. Box natin. Kinabahan naman ako dito mga kamamaw. Ayun o. May palisan na tayo. I'm not sure kung ano meron dito. Nakong pambag. Paskong Pasko, may babayaran nata tayo. Ay, napicturean ako. Oh, saan to? Sa may 33rd. Ano to, sa school? Naka 45 kilometers daw ako sa 30 kilometers. Sa school to. Ito yung ano time siguro mga kamamaw nung hinatid ko si Jacob. Anong oras to? Penalty ko 290 mga kamamaw. Grabe. Parang ayoko nang dumaan dun ah. Nakakalito kasi mga kamamaw yung ano dun eh. 12:45 ng tanghali. Actually hindi siya sa paghatid ko kay Jacob eh. Nung August pa to. August 23 pa siya na last month. Eh November na ngayon eh. So ngayon lang nila na-review, nung August pa daw to. So ayan mga kamamaw, nakakalungkot mang isipin, babayad tayo ng 290. But ngayon lang nakarating siya. So sobrang late na mga kamamaw. Actually nung August pa siya. Naka 45 daw ako sa speed limit na 30. So hindi natin ano dito mga kamamaw, paano natin. Pero wala tayong magagawa. Talagang ano. Hindi ko in-expect. Kadalasan na titikitan ako mga kamamaw sa mga school zone. Pero ang point ko dito ay hindi natin, ang hirap explain eh. 33rd. Yung 33rd dun sa ano, sa way ko papunta kay ano, kay Jacob. Pero saang ano to? Oh, dito yun pag umano ako. So ngayon iwasan ko na yung kalsada ngayon mga kamamaw. Pero usually naman kasi mga kamamaw, pag nadadaan tayo sa may ano, sa tag dito. Nadadaan tayo sa mga school zone. Bago pa mag-school zone, talaga nagmi-minor na ako. Nakakataon siguro to yung time to na bigla kang magkakat ng ano, yung bigla kang magbabawas ng speed. Tapos parang alam mo yun, parang late na bago pumasok yung pambaba ng takbo mo. Late na siya sa pagbaba ng takbo mo bago pa dumating, nakadaan ka na sa camera bago pa siya magbaba ka ng takbo mo. So ganoon na nangyari kasi pangalawang beses ko na nangyari sa akin to. Ganon din dati, papasok ako, may hinatid lang ako dating
mask. Dahil nga nagka-COVID yung kaibigan natin, pababa naman kasi yung kalsadang iyon. Nagbaba ako ng ng speed. Pero late na rin siya, ganun din na nangyari. Pero ito mabigat to, 290 to mga kamamo. Napakalungkot naman ng Pasko natin. Malaking pera na to mga kamamo, almost 12,000 pesos to. Grabe naman ang salubong sa akin ngayong araw na to. Hindi magandang ito. Hindi magandang senyales to mga kamamo. Minsan na nga lang ako magbablog eh. Actually hindi siya scripted mga kamamo, kasi paglabas ko sinilip ko lang yung sulat. Usual pag sumisilip ako eh. Actually iba dapat ang vlog ko eh. Pero sige, ito na lang gawin natin vlog ngayong araw na to. So ayan, wala tayong magagawa mga kamamo. Nadali tayo ng penalty 290 to. So kailangan babayaran. Grabe mga kamamo. Isa ko sa pinakamaingat na driver, honestly. Kahit tanungin mo kay misis ko. So kailangan ko siyang bayaran. Pwede ko rin tanungin kung pwede bang bayaran ng hulugan to. So mamaya tatawag ako sa www.pahinito, mag-email ako or tawag din ako sa SGI para baka pwedeng hulugan na lang, kasi ngayon magpapas ko mga kamama kung babayaran ko ng buo ito baka yung pamasko natin sa Pilipinas mapunta na doon. Actually yun na nga yun yun na nga yung budget pang ng Pilipinas pero late na siya mga kamamo. Nung August pa siya November na. So 2 months na nakalipas bago ko na-receive yung na-receive yung letter. August 23 pa siya nangyari. Na ngayon, November 27 na ngayon 2 months na. Wala yung emotion ko, di ko alam kung anong i-react natin ngayong araw na ito mga kamamaw ang kulit hindi pa naman yun ang ating ibablog pero wala na tayong magagawa talaga pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Nakaw, grabe naman mga kamamaw. Yan, move on na tayo mga kamamaw. Baka abutan pa tayo ng tren. Yan, kita nyo naman yung kalsada mga kamamaw. Lagi ko pa naman sinasabi ingat sa pagdadrive. Yun ang feeling ko, ang senaryo nun. Never ako nag-speed sa school ng ganun 45. Pag sinabing school, automatic 30 agad ako. Nakita niyo naman yung takbo 45 lang, diba? Ibig sabihin pababa na yung ko nakataon ng camera. Ang tanong nasaan ng camera nung araw na yan. Sa may bandang 33 hindi ko kabisado kung nasaan nakakabit ng camera. Meron kasi doon tinanggal na camera din Pero feeling ko doon yung sa way ng pag sinusundo ko si Jacob, doon yung way na yun. May school kasi doon dalawa magkasunod na so ngayon hindi na ako dadaan doon ngayon, iba na ang iikutan ko. Mahirap na kasi minsan di mo rin makontrol mga kamamo yung nung speed mo, kasi from 50 tas bigla ka magte-30 na, yung mga biglaan na ganun. Tapos syempre pag busy ang kalsada kadalasan din ang iiwasan mo rin naman dyan mga kamamo yung mga nasa likuran mo, kasi kadalasan minsan yung mga nasa likuran mo yung pa yung minsan pupusin na ka ba, ba't mabagal kayo. Pero dapat naman talaga huwag mo na lang silang pansin, hindi yung nasa likod kung magalit sila sa'yo. Kaya ang problema yun yung mangyayari kung iisipin mo lagi nasa likod mo at masyado kang mabagal, magagalit sa iyo. Kung hindi mo naman sila, kung ayaw mo naman sila magalit sa iyo, ikaw naman ang mapiperwisyo. Ganun ang So ayan, move on na tayo mga kamamo. Grabe naman talaga, Paskong Pasko. So tatawag pa tayo ngayon sa SGI. Sana pwede kahit hulugan ko lang. Mabigat yung hulugan yung isang bulto, kasi kailangan natin ng ngayon budget na yun, magpapasko. Mahina pa naman ang overtime ngayon mga kamamo.
Ayun, well, so sige mga kamamo, magdadrive muna ako. Ayun mga kamamo, tinatry kong tawagin yung number na to, kaso hindi siya sumasagot. So bala ko, punta na lang ako sa SBI. Doon ko na lang din tanongin about doon. Sana meron din nakalagay dito kung gusto ko siyang ilaban sa korte, ay pumunta lang ako sa... Saan ba nakalagay dito? Ayan. Punta lang ako sa February 3 to 2026 at 9 AM. Alam, may biligay ding address dito. Yun na, pupuntahan ko lang siya doon kung gusto kong umapila. Kaso nga lang mga kamamo, sa sobrang tagal na rin, 2 months ago na, hindi ko na rin alam o matandaan kung ano yung senaryo mangyayari doon. Syempre wala na pumapasok sa isip ko paano nangyaring ganon. Ang pumapasok lang talaga sa isip ko mga kamamo is baka nung time na nagmi-minor na ako, hindi pa rin ako inaabot. Kumbaga ba, parang ganun yung nangyari sa akin nung nakaraan. Nung late na ako, bago ako makapag-minor, nakadaan na ako sa camera. Which is hindi ko kasi siguro matandaan ako nasan yung camera dun sa sa May 33rd. Pero binivisualize ko kung saan bandang 33rd to. Pero ang naisip ko lang, pasensya na payo, sige mo. Ang iniisip ko lang, kasi 33rd, madalang lang ako lumabas doon. Pero feeling ko, yun yung paano, pag sinusundo ko si Jacob, kasi doon may school eh. Titingnan ko rin yung itsura ng picture eh. I-visualize ko, banda nga doon yun. Kasi wala nang camera doon sa pababa eh. Yun, may pababa doon na malapit sa park. May camera doon dati, which is tinanggal na nga. Di ko lang alam kung saan nilipat yung camera. Ngayon iniisip ko, saan banda sa 33rd na yun, yung kamerang bago. So ayun, wala akong idea. Kaya naano rin ako mga kamamo pagdating sa mga school na ganyan na alam mo sa sarili mo na hindi ka naman talaga nag-speed. Kasi ako talaga mga kamamo, sa totoo lang, kahit si Mrs. alam ng Mrs. ko, napakaingat ko mag-drive. Napakaingat ko talaga. Imbis na minsan may times pa nga na right of way ko na, nagmi-minor pa rin ako kasi iniisip ko may mga sumusulpot-sulpot na hindi mo maiiwasan ng mga pasaway. Pero sabi nga nila tsambahan lang talaga sa'yo natapat, wala tayong magagawa. Yun na lang ang papakiusap ko na baka pwedeng i-installment ko na lang. Kasi ngayon magpapasko mga kamamo bare month ngayon talagang kumbaga kahit ako medyo bitin tayo sa panggastos ngayon dahil wala naman masyadong overtime. Tapos syempre yung mga bills din natin nagsasama-sama tapos December pa. So wala tayong ipon na extra para dyan sa pambayad ng ticket na yun. At the same time, yung mga pinaplano natin ngayong December wala rin tayong exactly extra budget para kumbaga kung ano na lang meron tayo, yun na lang pagkasya na lang natin. Tapos ay may dumating pa ngayon. Hindi biro mga kamamontrean, ang $290 nasa 12,000 na rin yun mga kamamo, pesos kung i-convert mo sa pinasayang. Pero anyway mga kamamo, lesson learned na lang din sa atin yan. Kaya kayo, madalas pa naman ako mga kamamo magpain na mag-iingat, mag-drive ganto. Pero syempre at least di tayo nakaka-experience na aksidente tayo. Wag naman sana mangyari. Knock on wood tsaka sa inyo, wag naman sana mangyari sa inyo. Ay nakita niyo naman yung panahon ngayon, talagang halos nag-i-snow na. And anyway mga kamamaw, isingit ko na lang din to sa vlog natin is ang vlog ko talaga mga kamamaw, hindi dahil dito sa natikitan ko. Ayun ngayon, ito yung magandang, siguro ito yung tamang pagkakataon mga kamamaw para isama ko to sa vlog na sumakto sa pagkakataon, diba? Kung ano may mga dumarating na pagkakataon sa'yo na mga hindi mo inaasahan, paano mo ba ma-handle yung isang bagay na alam mo na umiwas ka na lang sa gulo. Di maiiwasan lang katulad sa trabaho, kahit sang sang lugar dyan sa ka mamapunta, di maiiwasan na kung mainit ang ulo mo is sigurado away. Paano mo ba maiiwasan yung number one? Wag mo na lang pansinin. Isipin mo na lang palagi na mas kung siya is mababa ang pangunawa niya or may pinagdadaanan siya, pare-pares naman tayo may pinagdadaanan sa buhay. Pero ang tanong doon mga kamama, paano mo i-handle ang isang sitwasyon para maiwasan mo? Kasi di maiwasan yung misunderstanding ba sa bawat isa. So yun lang inaano ko ngayon dito talaga sa vlog ko na paano mo siya, maging kalmado ka, maging
alam mo yung mapagpasensya ka. Dahil kung papansinin mo yung mga bagay, kahit minsan dumarating ka nga sa point mga mo, tama ka naman eh. Nasa tama ka naman eh. Eh kaso nga lang baluktot yung isip nung taong ano mo eh. So unawain mo na lang. Dahil masarap, paano ba maging masaya? Yun. Paano ba maging masaya? Yun yung talagang topic natin sa vlog kong ito eh. Siyempre, paano maging masaya? Napakasimple lang naman. Pero sa iba, mahirap sa kanila para sabihin paano ba maging masaya. Conforme sa iyo kung paano ba dito. Ano ba ang batayan o pananaw mo sa buhay? Paano mo masabing magiging masaya? Simple lang naman mga kamamo. Huwag ka masyadong maggangat ng mga malalaking bagay or mga bagay na alam mo yung masyadong masyadong mong iniisip na kailangan ganito meron ako, kailangan makuha ko yung mga gatong bagay. Lahat naman tayo nangangarap ng magandang buhay, pero syempre kung talagang hindi pa ibibigay sa'yo, hindi pa kumbaga napapatahon sa iyo, wag mong masyadong stressin din ang sarili mo. Bakit hindi mo nakukuha to? Dahil may tamang oras para ma-achieve natin yung mga gusto nating ma-achieve sa buhay. Pero syempre ang mahalaga, katulad niyan, yung dumating na problema sa atin, syempre imbis na stressin mo yung sarili mo, maging masaya ka na lang. Kumbaga sabi nga nila, wag mong sayangin yung panahon na spread mo yung bagay na hindi maganda. Lalo katulad niya kung bad trip ka, papasok ka sa trabaho, marami kang pinagdadaanan sa buhay. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Hindi yung parang konting pitik lang para magiging taga ng ulo. Siyempre hindi maganda at hindi makakabuti para sa iyo yan. Kung dadaanin mo lang sa init ng ulo palagi ang mga bagay-bagay. So relax ka lang, katulad niyan, sample na nga sa akin na natikitan ako. Hindi papasok ako, nakangiti ako, hindi ko kailangang danis sa trabaho na bad trip ako. Bakit? Pag na bad trip ka ba, hindi mababago, wala. Pero kung masaya ka at hindi mo masyadong sineryoso yung bagay na nangyayari, mga pinagdadaanan mo ngayon, syempre masarap, hindi ka mai-stress. Dahil talaga mga kamamaw, in reality, habang buhay ka, hindi mawawala at hindi mababawasan ang problema mo at hindi mawawala lang yan. Hindi talaga mawawala yan. Anytime talaga may dumarating tayong problema, which is pagsubok kayo na binigay sa atin ng Panginoon. Pasok na muna tayo mga kamamaw. Tuloy natin ang kwentuhan mamaya sa break time ko. 1 year later. Okay mga kamamaw, break time na tayo. So, dami pa lang nangyari mga kamamaw. Ngayon, marami din tayong nakakwentuhan na mga katrabaho natin. Kamamaw, hindi lang pala ako yung natikita nung araw. Hindi lang naman totally exactly araw na yun. Sa ibang date, pero napicturan din sila doon dahil sa sobrang tagal ko dito mga kamamaw din sa Saskatoon, 2 beses ako natikitan para sa May 33rd. So sa mga taga Saskatoon dyan, ingat-ingat kayo sa pagdadrive nyo sa around 33rd to going to Idlewild. Yan yung mga medyo mga sensitive na camera. So marami kami dito sa panggabi, 5 kami natikitan doon sa mismong ngayon, address na yun. So talagang maano siya. Ngayon may bago pang camera, may pinalit tong camera doon na sensitive talaga daw na kailangan dito pag nagkamali ka ng talaga ng takbo, automatic nagpa-flash agad yung camera. So ayun mga kamamaw, medyo nagbasa-basa rin ako. So ang nangyari pala mga kamamaw, kung about sa speed, ayun, sa mga nagdadrive dito sa Canada, based doon sa knowledge na meron tayo since nung natuto tayo mag-drive. Pag nag-drive ka pala sa mga for example, ang mga takbo mo is 50 kasi usually kung 50 or 90 ang takbo natin, ang alam natin, ang nakasanayan natin is pag tumakbo ka ng 50, 55 pwede pa kung sakaling lumakas sa camera, o 90, 95 lumakas sa camera. Ganun pa rin yung ganun pa rin yung kumbaga hindi ka matitikitan pag ganun yung speed na gano'n. Pero pag nasa school ka at lumagpas ka lang ng 1, kahit na pantakbo na may speed limit 30 kung 31, na-picturean ka, automatic magbabayad ka na rin palagi. Talaga may penalty na agad. So ganun kahit pala pag sa school, not like din sa mga rural na
Pag 50 ang takbo mo or sa mga residency na takbo mo, residency, 50 ang speed limit, tapos 55 ka, kahit even 59 ka, hindi ka matitikitan. Yun ang pinakamahigpit na sa ngayon. Pagdating sa school talaga wala kang takas talaga. So ayun, ingat-ingat na lang din ako based dun sa experience natin. Dalawang beses na tayo nadali sa 33rd, magkaibang lugar pero magkaibang spot pero same street. So yun, ingat na lang dito, wala na tayong magagawa dyan. And then meron ding may iba pa namang choice, like for example, kung ilalaban mo siya, diba? Sabi nga daw, kung ilalaban mo, pupunta ka sa pupunta ka o mag-aapila ka is para ilalaban mo siya, pupunta ka nga doon sa nabigyan nating kanina. Tsaka pala, 3 months pala mga kamama, ulitin ko, 3 months pala yung tagal bago ko na-receive yung letter. So yung isang katrabaho ko, yung isa, kung 23 ako, siya 17 siya natikita yung time na yun. So 3 months din bago lumati, kasi usually pag natitikitan tayo dito based sa mga experience tsaka sa idea na meron tayo, minsan 2 weeks nga lang lumalabas na yung notice late siguro. Nag-review nila yung late na nilang i-review yung mga nakuha na ng camera. Kaya kain tayo, ang ulam ko ngayon is scrambled egg na merong spinach. Kaya kahit pa marami tayong natutunan yun pagdating sa ganyan. Siyempre gusto ko nang i-share sa inyo sa mga iba na hindi pala alam na ganun, kasi nagbago din ang rules na ng SGI. So meron din sila dito na kung sakaling ayaw mong bayaran, para sa mga walang idea, kung ayaw mong bayaran yung fine mo, merong ibang way para paano mo siya bayaran. Pwede ka parang kumbaga maglilinis ka ng community ng Saskatoon, tatrabahuin mo yun, bibigyan ka nila, hindi natin alam kasi parang ang dating para ka din daw nagtatrabaho. So para ka nagtatrabaho na in a way na hawak mo yung oras mo. Like for example, kung 290 ang mo is, kung maglilinis ka ng community, hindi natin alam kung magkano yung per hour na tinatawag. Sabihin natin for example $15 per hour siya. So bubunuin mo yung $15 per hour based dun sa oras mo at based dun sa pay na ibinigay sa'yo. So magkano rin yun kung $15 per hour, kung nag 5 hours ka sa isang araw or nag 3 hours ka na lang sa isang araw, $45 ka na. So kung sabihin natin every week aanahin mo siya, matagal din, kasi yun, kasi kung sa $45 times mo siya sa 90, times mo siya sa 180, times mo siya sa 8, 360. So tanggalin mo yung 90 for 360, tanggalin mo yung 9250. So rin, matagal din mga kamamo, nasa around rin siya, mga 24 hours din babayaran mo. 24 hours mong pagtatrabahuan para mabayaran mo yung 290 kung gusto mo. Pero siyempre kung wala kang oras at di mo kaya, talagang automatic babayaran mo, or else pwede kang sa kanila makiusap na baka pwedeng hulugan installment yung pagbabayad ng fine mo pag natikitan ka. Kaya ingat-ingat mga kamamo. Mga kamama, may palibre pa tayong goto sa co-op, mga katrabaho natin. Salamat tayo sa mga kung sino may nagluto, kay Mark, kay Ellie, kay Mariano, ayun, kasi naman yung nag-prepare ng pagkain. Maraming salamat ha. Nakatikim tayo ng goto, minsan lang tayo makatikim ng goto mga kamamaw. So ayan, tuloy natin ang kwentuhan natin. Ayan yung mga kahit paano kumbaga sa mga kasama mo dito, yung mga maayos dito. Siyempre
Tao lang naman tayo, nagkakamali tayo. Tuloy lang pala natin mga kamama yung kwentuhan natin. So may mga nakausap ako about dun sa ano, hindi matigil talaga yung ano yung ticket Pero ibig sabihin, kumbaga, kaya ko lang sinasabi naman to, sinishare ko lang naman sa inyo. So nakausap natin yung iba na natikitan. So ang nangyari talaga, yung iba nasa 30 lang ang takbo dun sa school, pero ang nagbayad pa rin siya, nagbayad pa rin sila. Ay, mga pinakalimutan ako sa taas, bumalik pa ako. So ayun nga, nakwento nga yun na yung iba is nasa 30 lang ang takbo nila, pero nagbayad pa rin sila, bayad pa rin sila. So talagang maingat dapat tayo, which is sa akin, ang pagkakaintindi ko sin talaga, kung 30, yung parang sa sinabi ko kanina, kung 50, 55 pwede. Pero sa school, ganun pala talaga siya kahigpit. So anyway, na-share ko lang naman, tinanong ko rin sa kanila. Yung isa nga, 54 yung takbo, hindi ko na lang babanggit yung mga pangalan. 54 yung takbo, babayaran niya 300 plus. So tayo 45, 290 babayaran natin. So anyway, iano na natin yung yung vlog natin ngayon. Ang weather, ang Pasko. Akala mo may yung mga puno di ba? Yon, ang isa sa sasabihin ko rin, iwasan din natin para maging masaya nga tayo, di ba? Kasi ako parang sabi ko, tumatanda na lang din ako. Naisip ko yun sa sarili ko to. Ewan ko lang ko na lang sa iba kung anong vision nila, kung ano yung nasa isip nila bilang isang taong tumatanda. So habang tumatanda din tayo, syempre dumaan tayo sa point na kahit naman ako, hindi naman ako perfectong tao. May times na wala ka sa mood, talaga mainit ang ulo mo. Pero minsan iniisip ko na lang din, lalo na pag dumarating pa yung mga senaryo na parang ang dami mo nang isipin, ang dami ng problema dumating, ang dami ng pagsubok na dumating, tas biglang sasabay pa yung mga ganyang senaryo, di ba? Minsan sa sobrang dami ba mga kamamo, although sabihin natin, marami nagsasabi na ako daw ay masayahin daw ako, para daw akong hindi na mga problema. Alam mo yung ganun? Ako kasi, sa sobrang dami na rin pagsubok na dumating sa buhay ni Kamamaw is parang minsan, yung iba hindi ko na lang pinapansin. Parang ipinapriority ko na lang yung energy ko. Nakita niyo naman mga Kamamaw, halos hindi na tayo nakakapag-vlog. Pasensya na po sa mga napayosi ako, medyo tayo ngayon nilalamig kasi. Kaya kailangan natin kahit pa paano ito nung natin. Parang di daw nagkakaproblema. Siguro sa sobrang dami din pagsubok na dumadating sa atin mga Kamamaw is parang nasanay na lang ako na naset ko yung sarili ko. Ewan ko lang, baka yung iba merong mga gantong way of thinking, diba? Na imbis na parang alin mo yun, na parang pansinin ko pa yung isang bagay na ganito is isi-save ko na lang yung energy ko, dahil alam ko kinabukasan mapapagod uli ang utak ko, mapapagod uli ang katawan ko. Kaya sa idagdag ko pa yung bagay na parang sabi ko, kung papansinin ko yun, magiging problema lang yan. Makakadagdag lang yun sa problema ko, na imbis na dito ako mag-focus, ito yung target ko ngayong araw na ito, iba't ko pa idadagdag yan. Ganun ako mag-isip. Kaya minsan hindi ko na lang pinapansin, hindi ko na lang sila pinapansin, pinapabayaan ko na lang. Minsan kahit na minsan parang wala namang mali sa ginawa ko, o wala namang mali sa ginawa mo, 'di ba? Tapos biglang ganun ang mangyayari. Sabi ko, sayang lang, sayang sa oras, sayang sa panahon at energy. So ayun mga Kamamaw, sana ito ay paalala ko na lang dito sa mga nanonood dito na nakasubaybay, lalo na dito sa mga driver dito sa Canada. Ingat-ingat kayo, dahil hindi rin biro ang matikitan. Mahirap ang matikitan, malaking bagay yun. Kasi unang papasok sa iyo pag nandito ka sa Canada is ang iisipin mo yung currency. Kaya sabihin mo 11 years na ako dito, mahilig pa rin ako mag-convert ng magkano ba yung babayaran ko ito pera sa Pinas, kasi lalo na kung nagpapadala ka overseas, diba? So ayun, ingat-ingat kayo sa pagdadrive. Kung maingat kayo, doble nyo pang ingat. Parang ako, maingat na ako, pero hindi pa rin talaga natin maano yung pagkakataon, may mga chance na hindi natin sinasadyang magkamali tayo. So pero ang mahalaga ay itama natin yung mga bagay na maling nagiging habit natin. So maraming salamat. Kung nagustuhan nyo itong vlog, paki-like and subscribe na lang din sa akin channel. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all.